Okay guys, so let's start answering EPS topic question. And yung first for question natin ay fill in the blanks. Okay? Before nating pumasok ng classroom or before yung exam, dapat alam na natin yung mga type of questions para hindi pa sa isa sa kakaya ng oras natin pag nag-exam na. Remember na ang exam ay time pressure. Okay? So, paano mag-answer ng mga fill in the blank questions? So, pwede tayong gumamit na process of elimination. So, tatanggalin natin yung mga hindi natin alam. And then, babasahin natin na mabilis yung question. And then, hahanapin natin kung ano yung mga alam natin. And then, i-relate natin sa nasa choices. So, minsan kung ano yung pwedeng i-connect, ano yung pwedeng may relasyon, yun yung sagot. Okay? So, just like sa number 1, 세벽부터 갑자기 배가 아팠습니다. 블랑 갔더니 의사 선생님이 찬 음식을 먹지 말라고 했습니다. So, ano yung word na alam mo dyan sa binasa mo? Number 1 is 배가 아팠습니다. So, this is a common word. And then, 의사 선생님, this is also a common word. So, this is to have a stomach ache. And this one is a doctor. Sa choices, ano yung pwede mong ma-relate dyan? This is 병원. Pyong is hospital. So, pag may sakit, pag may doctor, and then, sa choices, may Pyongwon. So, yan yung sagot. Okay? But, what is Yakuk? What is Kyongchalso? What is Subangso? So, explain natin yung mga words na andyan para sa mga naglilista, sa mga nagsusulat, sa isa-isahin natin yung words para sa inyong vocabularies. Okay? So, sebyok putto. Sebyok, ibig sabihin yan ay dawn or madaling araw or daybreak. Okay? Putto, ibig sabihin is from. So, kinakabit ito sa mga noun. So, from, noun. From the daybreak, or since daybreak, or since dawn, 갑자기. 갑자기, ibig sabihin is suddenly. And then, 배가 아팠습니다. To have a stomach ache. To suddenly have a stomach ache since dawn or since daybreak. So, ibig sabihin, madaling araw pa lang sumakit na yung tiyan niya. Okay, suddenly. Okay? And then, blank katoni. Guys, is a marker. Kailan ginagamit yung na marker? Ginagamit yan sa place or sa time. Ginagamit din. Okay? And then, katoni. So, ka is from kada. Ibig sabihin is to go. And toni is a connector na ginagamit pag magkukwento tayo ng mga past experience natin. Bawa mga kaibigan tayo, may nangyari sa atin in the past, kinuwento natin sa kanya, we can use katoni. And this is only used sa parang personal experience. Okay? Sa English, pwede din itong gamitin as a result. Okay? Pwedeng reason and result. Okay? And ginagamit din to pag, kunyari may discovery ka. Kunyari, umuwi ka ng bahay. And then, nakita mo, nandun na yung kapatid mo na galing ng South Korea. So, discovery mo yun, not a discovery na as in scientific. Ibig sabihin, biglang may nalaman kapag dating mo sa bahay. Okay? Pag uwi mo ng bahay, nalaman mo nandun yung kapatid mo. Pag uwi mo ng bahay, nalaman mo na wala na yung gamit nyo. So, doon ginagamit yung Tony. Okay? And then, next is, 의사 선생님, alam mo na yan, doctor. 찬 음식. What is 음식? Umshik is food. Okay? Chan umshik is cold food. No? Malamig na pagkain. And then, mokji ma. So, alam mo ba yung verb stem plus jima? That is to not do something. Okay? To not do something. Mokji ma is to don't eat. To don't do something. Okay? Don't do something. Don't do. Hajima. Okay? 노래 하지 마. Don't sing. 뽀뽀하지 마. Don't kiss. Okay? And then ragu hada or ragu is so maraming form ang ragu, tago, nundago. So marami siyang form. So kung hindi niyo pa napapag-aralan, isipin mo na lang in English they said, she said, no? The doctor said. Yun yung ibig sabihin ng ragu hesumda. The doctor said to not eat. Don't eat cold food. Huwag kang kakain ng malamig na pagkain. Okay? Kasi sumakit yung tiyan niya, pinagbawalan siyang kumain ng malamig na pagkain. Okay? Yakguk is a pharmacy. So, pwede ito maging answer. Kasi kung may sakit yung tiyan mo, pwede ka pumunta ng Yakguk para bumili ng medicine. But, ang ginamit kasi na tao is 의사 선생님 or doctor. Pero kung ang ginamit dyan ay yaksa,
ibig sabihin ng yaksa is pharmacist, pwedeng yun yung answer. But in this case, ang gamit is yung doctor. So, answer is Pyeongwon. Pyeongjalso, alam mo rin yan, that is a police station. Anong tawag sa police? Pyeongchal. Okay? And number 4, Subangso. Subangso is a fire station. Ano naman tawag sa firefighter? Subangguan. Okay. So, make sure na nagtitake note tayo. Okay, so number 2, 저는 이 회사에서 계속 일하고 싶습니다. 다음 달에 근로 계약이 끝나면 제 고용을 블랑크합니다. So, what is 겁니다, guys? So, kung makikita mo sa choices, guys, may hal. This is a future tense conjugation. Okay? Ang counterpart niyan sa U form is 할 거예요. Okay? Okay. So, basahin natin choices. 신청할, 취소할, 계획할, 권유할. So, may alam ba kayong words dyan? Pinaka-common ng words ay 신청. Okay? Yan yung ginagamit natin pag tayo ay may gustong i-apply. So, in English, this is to apply. Okay? Number 2, 취소, to cancel. Number 3, 계획, to make plans, to plan. Number 4, 권유. 권유 is to persuade or to invite. Okay? So, and then, 이 회사에서, in this company, 계속 일하고 싶습니다. So, 일하다, ibig sabihin is to work. Okay? 일하다. And verb stem plus 싶습니다 or 싶다, ibig sabihin naman yan is to want to do something. Okay? 계속, ibig sabihin is continuously. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. So, may tao na gusto tuloy-tuloy magtrabaho sa isang company. Okay? Or, I want to continuously work in this company. 다음 달에, next month, dal is month. 근로 계약. 계약 is contract. And then, 근로 is labor. So, labor contract. 끝나면. So, the basic form of the verb is 끝나다. To be finished. 면. Ibig sabihin ng 면 is if. So, kinakabit to sa mga verb stem. So, if my contract is finished, taong dare, or next month, or my contract will be finished on next month, 제 고용. Ano yung 고용? 고용 is employment. And then, pag kinabit mo yung 제, ibig sabihin niya yung re-employment. Okay? So, nakikita nyo na yung story. So, may isang tao na gustong magtrabaho sa magtuloy-tuloy magtrabaho sa isang company. So, maybe this person is a contractual. Kasi nabanggit yung contract. And then, malapit na siyang ma-end of contract. So, gusto niya magtuloy-tuloy. So, anong gagawin niya? Mag-a-apply siya ngayon ng re-employment or rehire. So, gusto niyang ma-rehire. So, 신청하다 is the answer. To apply for re-employment. Okay? So, 취소 is to cancel. 계획 is to make plans. 권유 is to persuade. Okay? Okay, so number 3 guys. So, 처음 페인트 칠하는 일을 시작했을 때는 일이 서툴러서 힘들었습니다. 블랑 지금은 익숙해져서 별로 힘들지 않습니다. 1번 그러면, 2번 그래서, 3번 그렇지만, then 4번 그러니까. Okay? So, ano yung nahanap natin? It's a connector. So, we are connecting two sentences. Okay? So, ano yung tamang connector na pwede natin gamit? Okay? So, hanap tayo ng clue or ng keyword. So, we can use this one. So, kung mapapansin nyo, this one and this one. So, parehas yung verb na ginamit. 힘들다, or to be difficult, or to be hard, or to be tough. No? But, kung mapapansin nyo, they are opposite because of the ending. Okay? So, dito, meron sa anta. So, this is to make something a negative statement. Okay? But here, since 힘들다 is already a negative word, ibig sabihin, pagod ka na, pagkabitan mo ng isang negative na ending, nagiging positive na yung meaning. Okay? Kung pagod ka na, dito, hindi ka na pagod. So, you are connecting two sentences na may opposite meaning. So, ano yung word na gagamitin mo to connect two sentences with opposite meaning? And that is but in English. And in Korean, that is 그렇지만. Okay? So, mahalagang matuto tayo kung paano gumamit ng mga negator. Katulad nitong anta. Kasi pwedeng maging clue when we are answering EPS topic questions. Okay? So, ano pa yung ibang negator? Yung an. Okay? Yung an, unlike anta, ikinakabit siya sa unahan ng verb stem.
kung 힘들어 or 안 힘들어. This one, 힘들지 않습니다. Yung isa, 안 힘들었습니다. So, para silang na meaning pero magkaiba yung form. And the other one is mood. So, ginagamit siya sa unahan din ng verb. Ibig sabihin naman nun is can't do something. But anyway, sinasabi ko lang na malaking maitutulong nito if you know how to negate verb. Okay? So, discuss natin yung mga words na andyan. So, 처음 is at first or the beginning. pintu. So, pintu is paint. And chilhada, this one is, chilhada, this alone means to paint. And to paint is medyo redundant in English, but in Korean, it works fine. Okay? Paint, chilhanan irul. It's a painting job. Il is work, painting work. 시작 했을 때는, so 시작 is start. 시작하다 to start. 시작했을 때는, ano yung ulte? Okay? Ulte is the time when. The time when you start doing something. Ibig sabihin, nung nag-uumpisa pa lang siya dito sa work na painting, nagpipintura, iri 서툴러서. Iri is yung work alone, no? Iri. So, dinidescribe niya yung il. And what is 서툴러서? So, ito yung verb na nagdidescribe dito sa trabaho. Yung verb na to, ibig sabihin ay to be unskilled. Ibig sabihin, unused to, hindi pa sanay, hindi pa siya magaling. Okay? Hindi pa siya marunong doon sa trabaho. So, 서투르다 is yung verb and 서툴러서 is when you conjugate this with so and with yo, 서툴러요. I am unskilled. I am parang pwede ring incompetent, unskilled or unfamiliar or unused to something. Okay? So, ano tong 서툴러서? Actually, this is another keyword. 서툴러. 서툴러 is the opposite of this one. Okay? So, meron tayo another na pwedeng magamit na hulo. Kunyari, hindi natin alam yung 힘들다 or 힘들었습니다 or 힘들지 않습니다. pwedeng 서툴러서 and 익숙해져서. So, these two are opposite. No? 서투르다 or 서툴러서, ibig sabihin is to get used, to be unused to something. And 익숙해지다 is the verb, is to get used to something. Kumbaga, sanay na siya dito sa trabaho na to. And dito, medyo hindi pa siya sanay. Kaya, 힘들었습니다. Mahirap. To be tough. Okay? So, yeah. So, ano pa yung hindi natin alam na word? 지금 is now. And 익숙해지다 is to be, to get used to something. 별로. 별로 is, ano to? This is not quite. Or not much. Or not very. No? 별로. And ginagamit to with a negative verb conjugation. Ibig sabihin yun, may mga binanggit ako kanina, an, mga mood. So, 별로 plus an plus verb or 별로 plus mood plus verb. And this one, 별로 plus 힘들지 or plus verb plus ji anta. So, yan yung form para magamit natin yung 별로. Okay? And yeah. So, yeah. Yun na rin lahat. Number 1, 그러면. So, then or if so. Okay? 그러면. Then you will do something. Yun lang ibig sabihin. Then, 그래서 and 그러니까, they mean the same thing. So, pero may pagkakaiba. May slightly difference sa kanilang sa paggamit sa kanila. So, kung nag-aaral kayo ng mga grammar, pwede nyong malaman kung ano man yun. But on this case, pwedeng parehas silang gamitin as so. Okay? And the answer here is 그렇지만, ibig sabihin is but. So, pwede rin yung 그런데, kung merong pwede rin yung 그런데. But 그렇지만 is usually talaga ginamit when you are comparing two things. Yung opposite two things. Okay? Then number 4 guys, so 한국에서는 첫 월급을 blank 부모님께 선물을 사드립니다. 보통 빨간 내복을 선물하는데 겨울을 건강하게 보내시라는 의미가 있습니다. 1번 타면, 2번 내면, 3번 얻으면, 4번 구하면. Okay, so we are talking about condition since may 면, no? So, merong first condition and then if that condition is met, may gagawin siya. So, ganun yung mangyayari. So, una pa lang guys, makikita natin yung 월급.
Okay, Wolgup. So, pinag-aralan natin yan. So, unang-unang papasok sa isip natin is salary and then yung verb na usually na ginagamit with salary. And salary, laging to receive. But what is to receive in Korean? It's patta. Okay? Patta, padayo. Wolgubul padayo. But padayo, wala tayo sa choices ng padayo. So, ano yung next word na pwede nating ipalit with padayo? And that is tamyan. Okay guys, ito lagi itong hindi naman sa lagi. So, madalas itong lumalabas sa exam. Yung wolgup, patta, and tada. Okay? So, ito, laging tandaan that tada can be used as to receive wolgubul tada and then wolgubul patta. Okay? So, neda or nemyon or neda is to pay, no? To pay something. And then, otta is the main verb or the basic form of the verb. Otta, ibig sabihin naman nito is to obtain something. Okay? To obtain a ticket, to obtain an award, okay? Or to gain something. Number 4, kuhada, ibig sabihin naman nito minsan to save someone. So, kung nanonood kayo ng mga drama, kuhadyo sa'yo is to save. Save me. Save me please. Kuhadyo sa'yo. Okay? Kuhada. But kuhada is, may meaning siya na to look for. Okay? To look for or to buy. No? Bibili or to find something. Okay? So, number 4 answer is tada or tamyan. So, hanyo guys, so chot wolgubul tamyan. So, pag-usapan natin kung ano yung nilalaman nung pinaka-question. Okay? Dahil yung nilalaman yan ay lumalabas din sa mga long paragraph. Okay? So, hanyo guys, nun, in Korea, especially in Korea, so yun yung magic ng nun, especially in Korea, so parang ikino-compare natin yung Korea sa ibang bansa. Okay? Sa yung kultura ng Korea sa ibang bansa. Okay? But usually, itong kultura to is pwedeng as parang similar din sa atin sa Pinas. Okay? So, chot, wolgup. So, wolgup is salary and chot is first salary. Okay? What is chop bonche? Chop bonche is first. Second, two bonche. And then sambon, nebonche, and so on. Okay? And chot, wolgup, ibig sabihin is first salary. Then, to receive your first salary, wolgubul pat or wolgubul tada. To receive your first salary, pumunim ke. What is pumunim? Your parents. And ke is the honorific form of hante and ege. So, okay, ege or hante. Ke. Pumunim ke to your parents. So, ibig sabihin, pag na-receive mo yung una mong salary, 선물을 사드립니다. 선물 is gift and 사드립니다 is to buy gift for your parents. Okay? So, turida is the honorific form of Juda. Okay? Juda. And ginagamit mo lang tong turida when you are giving something to dun sa mas nakatanda sa'yo. Okay? Pag may binibigay ka na bagay or pag may ginagawa ka para dun sa tao na yon na mas nakakatanda sa'yo, kunwari parents mo, mga grandparents mo, boss mo, kahit sino na mas mataas ng social ranking kaysa sa'yo. Okay? Sa drimnida. Pero pag mga normal lang, sa jumnida pwede na rin. Okay? Sa drimnida. To buy something for your parents. That is the gift. Anong klaseng gifts? Putong usually, and then palgan is red, and nebok is yung underwear. Okay? Then, sonmul hanunde. So, nunde guys is ginagamit to give background information. So, as you can see, yung background information niya is yung nagbibigay ng gift. But, bakit? Ano yung dahilan? Sa dulo, uimiga isumnida. May meaning kasi yung pagbibigay ng gift pag na-receive mo yung una mong salary. Especially sa mga parents. Then, Kyoul is winter and konganghage, ibig sabihin is healthily. To be healthy is konganghada and healthily is konganghage. Ginamit siya as an adverb. Okay? Then, punada is to spend. To spend your winter healthily,
Shirano. So, ito na naman yung may rano-rano rago. So, quotation lang yan, no? So, parang may meaning na tinatawag. O may meaning yung pagbibigay ng gift, especially when you receive your first salary. Okay? So, ano yung meaning na yun? So, sa Korea, totoo yan, yung pagbibigay ng red underwear. Ibig sabihin yan, to be intimate, na love mo yung parents mo, and parang good luck charm, to be lucky. Or, para maging, katulad na andyan, maging as healthy sila during the winter, hindi sila magkasakit, hindi sila migyan. Okay? Yun yung meaning.